Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ng 22 sentimo ngayong Enero. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo maagang nagtungo sa Quirino Grandstand para sa National Rally for Peace. Full security, tiniyak ng PNP Chief. Halos pisong oil price hike, kasado na bukas. Sa MBC TV correspondents, sospek sa panggagahasa at pagpatay sa 5 years old na bata sa Valencia, Bukidnon, patay matapos umanong mang-agaw ng baril. Sa MBC TV Sports, Philippine Lacrosse Team nakuha ang kauna-unahang bronze medal sa Asia Pacific Women's Championship. At sa Showbiz Spotted, Bugoy Carino at volleyball star na si EJ Laure ikakasal na sa Marso. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magbababa ng singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Enero. Ayon sa Meralco, 22 sentimos ang ibabawa sa singil nito dahil sa pagbaba ng generation at transmission charge. Katumbas ito ng tipid na 44 peso sa mga kabahayang karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour sa isang buwan. Una nang itinaya ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga ang bawas singil dahil sa gumanda umanong sitwasyon sa wholesale electricity spot market kung saan bumaba ang peak demand at peak capacity on outage sa Luzon grid noong Disyembre. Samantala sa iba pang mga balita, inilagay sa state of calamity ang isang bayan sa Samar dahil sa patuloy na pagbaha sanhi ng walang tigil na pagulan. Inaasahan namang makatatanggap ng tulong ang mga residenteng apektado ng malawakang pagbaha. Ang kalagayan sa lugar tinutukan ni Jane Galit Bantayan. Nagdeklara na ng state of calamity ang Hipapa Eastern Samar dahil sa malawak na pagbaha sa nasabing bayan sa ninang walang tigil na pag-ulan dahil pa rin sa shoreline. Ito ang naging kumpirmasyon na inilabas ni Papad Mayor Benjamin Ver sa kanyang official na Facebook page. 3 beses nang binaha ang nasabing bayan ngayong Enero. Una itong binaha noong Enero 8 at muling binaha noong January 10 at kahapon January 12. Sa walang tigil na pag-ulan ay muling binaha na naman ang nasabing lugar at kasalukuyan pa rin ang mga pagbaha sa ninang Shiran at Intertropical Convergence Zone. Patuloy rin ang mga pagbaha ngayon dito sa lalawigan ng Northern Samar at nagpapatuloy ang gale warning kung kaya't hindi pa pinapayagan ang biyahe ng mga maliliit na sakyan pandagat. Inaasahan naman na makakatanggap ng tulong ang mga residente ng Hipapa Eastern Samar na apektado ng malawak na pagbaha. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab ang sunog sa residential area sa barangay Zapote 1, Bacoor City, Cavite kaninang 5:29 ng umaga na agad itinaas sa ikatlong alarma. Dahil sa makikitid na kalye, kinailangan ng mga bumbero na pumunta sa isang bakanteng lote para makalapit sa mga apektadong bahay at ang ilan sa kanila ay umakyat sa bubong ng mga kalapit na establishmento para maapula ang sunog. 7:04 ng umaga nang madeklarang apulado na ang sunog kung saan hindi bababa sa 10 kabahayan ang tinupok ng apoy. Sa impormasyon, nagsimula umano ang sunog sa nag-spark na kuryente sa loob ng isang bahay at mabilis na kumalat sa katabing junk shop. Wala namang napaulat na nasawi o sugatan o nasugatan sa insidente.
Maaga namang nagtungo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand para sa National Rally for Peace ngayong araw. Kung ano na ang mga kaganapan sa lugar, nakatutok dyan live si Boy Gonzales. Boy, kamusta na? At ilan na ang dumadalo dyan sa Quirino Grandstand? Umabot na sa 1.6 billion ang crowd estimate ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtungo dito sa Quirino Grandstand. Ito isa nagpapatuloy na National Rally for Peace kung saan ang datos ay mula alas 12 ng tanghali batay sa Manila Police District. Ang ibang mga miyembro ng INC na natili sa mismong Burnham Green Park, maging sa bahagi ng Maria Rosa, Rojas Boulevard, sa Calao Avenue, Padre Burgos, sa Pinang Road, Mabini at UN Avenue. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Tomas Iba, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga miyembro kung saan inaasahan na mga mas dadami pa ang bilang ito sa mga darating na oras. Alas 4 ng hapon ang pinakaprograma pero matyaga at nagkakaisang naghihintay ang lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa Peace Rally o National Peace Rally. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kaugnay niyan, tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na ipinatutupad ng kapulisan ang full security sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Pagsisiguro ng opisyal, hindi lang sa Metro Manila mahigpit ang kanilang seguridad, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Nakalatag ng komprehensibong planong pansiguridad para sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kabilang dito ang deployment ng pulisya sa iba pang key locations bukod sa Quirino Grandstand. Kasama rito ang Liwasang Bonifacio sa lungsod din ng Maynila at iba pang lugar sa buong bansa. Sabi ni Marbil, patunay ang katatapos lamang na pista ng Jesus Nazareno ng mga Katoliko na kaya ng pulis na bantayan ng mga katulad na major event. Sa katunayan, direktiba niya umanong ipatupad na parehong sigasig doong translasyon sa paniguro ng kaayusan sa INC Rally kahit ito ay hindi religious kundi isang political event. Ikinukonsidera na rin ng PNP ang magpatupad ng signal jamming bilang proteksyon sa mga dumadalo sa pagtitipong. Ang sentro ay nasa Quirino Grandstand. Naka-red alert naman ang Office of Civil Defense habang nakadeploy rin ang Task Force Tigil Pasada para sa mga ma-stranded, gayon din ang mga dagdag na tauhan ng MMDA at Philippine Army. Pero hanggang bago magtanghali, nananatiling payapa ang sitwasyon sa naturang rally kung saan nakapagtipo na ang higit sa 1.5 milyong katao at patuloy pang nadagdagdagan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iginagalang ng Malacanang ang isinasagawang National Rally for Peace ng INC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tiwala ang palasyo na magiging payapa, matiwasay at makabuluhan ang naturang pagtitipon. Ang balitang yan ihahatid ni Leth Narciso. Ang mapayapang pagtitipon ay karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon, pinahahalagahan ng mga tao at kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Tiwala ang palasyo na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang National Rally for Peace. Ayon kay Bersamin, umaasa ang Malacanang na ang mga ipapahayag na mga opinyon sa gawaing ito ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa tunay na pagkakaisa. Binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkilatis at pakikinig sa lahat ng panig sa isang usapin na anyay magdudulot ng kalinawan sa hinaharap. Nakikitaan niya nila ang pagtitipon ngayon bilang bahagi ng national conversation
na dapat ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kaliwanagan at pagkakaisa sa mga isyong kinakaharap ng lahat at makaaapekto sa hinaharap. Kaugnay nito'y inatasan ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang nasa Peace and Order, Traffic and Transportation Management, gayon din ang Emergency Health Services na umalalay para sa kakailanganing tulong ng mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aarangkada na bukas ang halos pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 80 centavos ang increase sa kada litro ng gasolina at 90 centavos naman sa diesel. Magpapatupad din ng 80 centavos taas presyo sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Sea Oil at Petrogas bukas ng 6:00 ng umaga. Isang panibagong kasaysayan na naman ang iginuhit ng kababaihan sa mundo ng sports. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakuha ng Philippine National Women's Lacrosse Team ang unang bronze medal ng bansa sa isang international tournament. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Gumawa ng kasaysayan ng Philippine National Women's Lacrosse Team matapos nitong masungkit ang kauna-unahang bronze medal ng bansa sa 2025 Asia-Pacific Women's Lacrosse Championship. Tinalo ng Nationals ang Chinese Taipei with dominant 18-6 score sa laro na ginanap sa Queensland, Australia. Ang naturang panalo ay marka ng kauna-unahang women's senior medal ng bansa sa isang international lacrosse tournament at ang una ring medalya sa field lacrosse program ng Pilipinas. Kabilang si Steph Lazaro sa mga nanguna sa team matapos makakuha ng 5 goals. Tig-3 goals naman ang nakuha ni Sarah Nelson, Lizzie de Guzman at Kat Rojas. Magugunitang bago ang panalong ito, una nang nasecure ng Nationals ang spot sa World Championship na gaganapin sa susunod na taon. Samantala, nakuha ng Japan ang ginto sa naturang tournament matapos talunin ng Australia with close 9-5 score. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pilipinas, US at Japan nagkasundong palakasin at ipagpatuloy ang trilateral agreement. Sa MBC TV Global, 6 na magkakasabay na wildfire sumiklab sa Los Angeles, USA. Bilang ng mga nasawi, umabot na sa 24. Sa Showbiz Spotted, Bugoy Carino at volleyball star EJ Laure ikakasal na sa Marso. At sa trending and viral show, viral video ng isang pusa na kinaladkad ng isang tricycle na rescue na. Kasong isasampa laban sa driver. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagkasundo ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan na palakasin at ipagpatuloy pa ang kanilang trilateral ties sa pagpupulong ng 3 lider ng naturang mga bansa. Kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin ay ang mga paglago ng ekonomiya, pagpapaigting ng teknolohiya at pagpapanatili ng kapayapaan. Narito ang ulat ni Let Narciso. Nangako ang Pilipinas, Amerika at Japan na patuloy na magtutulungan para palakasin at palalimin ang trilateral ties, partikular sa mga larangan ng ekonomiya, maritime at technology cooperation. Sa kanilang trilateral meeting kasama sina outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapananatili nila ang magagandang hakbang tungo sa mas malakas at malalim na relasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mula nang mailatag ang Trilateral Joint Vision Statement noong Abril, malaking progreso na ang nakamit sa pagpapatupad ng bilateral at trilateral na kooperasyon sa mga usaping may mahalagang interes sa 3 bansa. Kabilang anya dito ang pangkalahatang paglago ng ekonomiya, pagpapaigting ng teknolohiya, pagtutulungan sa usaping pangklima at malinis na enerhiya, at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Sinang-ayunan naman ito ni President Biden at binigyang diin ang makasaysayang progreso sa larangan ng maritime security, ekonomiya, teknolohiya at dekalidad na infrastruktura mula sa kanilang pulong noong nakaraang taon. Sa panig ni Prime Minister Ishiba,
Binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagpapalalim ng trilateral cooperation kung saan kinilala rin nito ang mga tagumpay na nakamit mula sa naunang trilateral summit. Kasabay nito ay pinuri naman ng US President si Pangulong Marcos sa mahinahong pagtugon sa mga agresibong aktibidad ng China sa South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakikita ng isang kongresista na hakbang ang peace rally ng Iglesia ni Cristo para pagtakpan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa issue ng katiwalian. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, planado ang malakihang pagtitipon upang protektahan ang pangalawang Pangulo laban sa mga alegasyon. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Regunan. Ang malakihang peace rally ng Iglesia ni Cristo ay paraan umano para pagtakpan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa isyu ng katiwalian. Reaksyon to ni ACT Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro sa peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Ayon kay Castro, planado ang malakihang pagtitipon para protektahan ang pangalawang Pangulo sa alegasyon ng questionableng paggamit ng 2022 at 2023 confidential funds ng OVP at Department of Education nang siya pa ang kalihim. Sabi ni Castro, ang timing ng rally ay sa harap ng resulta ng mga survey ng Social Weather Station at ng Pulse Asia. Sa SWS survey na isinagawa December 12 to December 18, 2024, 41% ng mga Pilipino ang suportadong impeachment laban kay VP Sara. Sa resulta naman ng Pulse Asia survey mula November 26 to December 3, 2024, 61% ng mga Pinoy pabor sa mga investigasyon ng Quad Committee sa isyu ng Pogo, illegal drugs at EJ case. Gate ni Castro, walang rally ang makabubura sa katotohanan na managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa. Anya, ang malaking porsyento ng sumusuporta sa impeachment base sa SWS survey ay humihingi ng hustisya at pananagutan, hindi political theatrics. Dagdag pa ni Castro, walang tunay na kapayapaan kung walang hustisya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, dadalo ang ilang mga senador sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Kabilang sa mga kumpirmadong makikiisa sa pagtitipon ay sina Senador Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. May dalawa ng senador ang nagpahayag ng interes na dumalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo o INC sa Quirino Grandstand sa araw na ito. Ito ay sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa. Kusa nila itong desisyon alinsunod sa open invitation ng pamunuan ng INC, iwasan lang na haluan ng politika ang pagtitipon. Ayon kay Tolentino, napapanahon at mahalagang paalala na may unity, dialogue at pagkakaisang isasagawang peace rally ng INC sa gitna ng mga hamon na kinakarap ng ating bansa. Sumasalamin umano sa hangarin ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng pagkakaunawaan, pagtutulungan at maiwasan ang pagkakawatak-watak para sa kapakanan na nakararami ang rally ng INC. Nagbigay-pugay si Tolentino sa pamunuan ng INC sa akbang nilang ito upang magsilbing inspirasyon para sa lahat at magtulungan para sa matahimik at nagkakaisang Pilipinas. Para naman kay De La Rosa, bahagi ng karapatang pangdemokrasya ang isasagawang National Rally for Peace ng INC. Umaasa siyang magbibigay hudyat ito upang huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng INC dahil hindi ito makabubuti sa buong bansa. Sina Tolentino at De La Rosa ay kapwa re-electionist sa 2025 national at local election. Ngunit si Tolentino ay nasa administration slate ni Pangulong Bongbong Marcos habang si De La Rosa ay naiwang kakampi ng mga Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, hindi na maiaalis sa balota ang pangalan ng senatorial aspirant na si Chavit Luis Singson.
Yan ang kinumpirma ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia kasunod ng anunsyo ng dating Ilocos Sur Governor na pag-withdraw sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang mga detalye ibabalita ni Kyle Bulyas. Hindi na maiaalis sa balota ang pangalan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kabila ng kanyang withdrawal sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ito ay dahil naumpisahan na ang pag-iimprenta ng balota. Dahil dito, kung makatanggap ng sapat na boto si Singson upang manalo sa eleksyon sa kabila ng kanyang pag-atras, ituturing na lamang umano itong stray votes. Kung sakasakali po ay at yan ay magiging totoo, hindi na po namin matatanggal yung pangalan niya doon sa balota. At kung talagang magkakatuduyan yung withdrawal at nandun yung pangalan sa balota, stray na lang po ang lahat ng boto po kung sakali makakakuha siya ng boto. Kaugnay nito, ipinaalala ni Garcia na kailangang personal na pumunta sa tanggapan ng COMELEC ang sino mang nais mag-withdraw upang formal na iatras ang kanilang kandidatura. Matatanda ang inanunsyo kahapon ni Singson ang kanyang withdrawal dahil aniya sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Paliwanag nito, bagamat gumaling na siya sa kanyang sakit na pneumonia, kinakailangan niya pa rin ng mahabang panahon upang magpahinga at magpalakas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Lunes, makakaranas pa rin ng maulap na himpapawid at mga kalat-kalat na pag-ulan ang Kabikulan, Mimaropa, Eastern Visayas at Quezon Province, bunsod ng shear line. Batay sa weather advisory ng Pag-asa, asahan ang banta ng moderate to heavy rains sa malaking bahagi ng Bicol Region at Quezon Province bukas, araw ng Martes. Samantala, malamig na hanging amihan pa rin ang umiiral sa Northern Luzon. Nagdadala ito ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Bulacan, gayon din sa nalalabing bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Sa pagtaya ng Weather Bureau, inaasahang babagsak palalo ang temperatura sa Luzon dahil sa paglakas ng amihan. Nananatili ring mababa ang tsansa na may pumasok na bagyo sa loob ng ating area of responsibility hanggang sa katapusan ng linggo. Hindi pa man muling nakakabangon mula sa sumiklab na wildfire noong nakaraang linggo, isa na naman muli ang sumiklab sa Los Angeles, USA. 24 ang napaulat na nasawi, habang 16 naman ang patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, umabot na sa 24 ang mga nasawi sa isa na namang wildfire na sumiklab sa Los Angeles sa Amerika. Ayon kay California Governor Gavin Newsom, hindi pa nakakabangon mula sa wildfire na sumiklab noong nakarang linggo. Agad na sinundan ng 6 na magkakasabay na sunog sa Los Angeles County. Kasalukuyang 16 na ang naitalang mga nawawala at puspusan ng paghahanap ng search and rescue teams. Umabot na rin sa 100,000 mga residentang inilikas at nasa 12 istruktura naman ang tinupok ng apoy. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. Nag-usap sa telepono sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang pag-usapan ang posibleng ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Kabilang rin sa naging usapan ay ang pagpapalaya ng ilang hostages mula Israel kapalit ng humanitarian aid mula sa Estados Unidos. Ayon kay Jake Sullivan, National Security Advisor ni Biden, malapit ang kasunduan, ngunit mahalaga na matiyak ang agreement upang matulungan ng mga inosenteng apektado ng digmaan. Sa iba pang balita, inaasang aabot sa 400 milyong tao ang dadalo sa Great Picture Festival sa India na itinuturing na pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan. Ito ay isang 12-day event na nagaganap lamang ng isang beses sa 12 taon, kung saan ang mga deboto ay nagsasagawa ng banal na pagligo sa pinagtagpo ng 3 sagradong ilog, ang Ganges, Yamuna at ang mythical na hindi nakikitang Sarawati. Pinaniniwalaan na dito ay nalilinis ang kanilang makasalanan na nagmula pa sa kanilang Hinduism tradition. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang buwan na lang at
Napapalitan na from in a relationship to married ang status ng couple na sina Bugoy Carino at EJ Laure. Ang date ng kanilang big day, inanunsyo ng dating child star at volleyball player, kalakip ang kanilang prenup photos. Silipin yan sa Showbiz Report na ito. 2 buwan na lang at ikakasal na ang former Goy Bulilit star na si Bugoy Carino sa volleyball player na si EJ Laure. Kalakip ang kanilang prenup photos na kinunan sa isang court. Inanunsyo ng couple na sa March 9 nakatakdang ganapin ang kanilang palitan ng matamis na I do. Ang wedding hashtags, Once in a Lifetime with Bugoy at Sena All May Rohel. Hango sa full name ni EJ na Ena G habang actor-dancer na may Rohel Kyle. September 2023 o kasabay ng 21st birthday ni Bugoy nang mag-propose ito kay EJ. Mga gunita na bago humantong sa nalalapit na kasalan, nabalot ng kontrobersiya ang relasyon ng dalawa dahil sa kanilang age gap at pagiging batang ama ni Bugoy. 16 years old pa lang kasi ito nang dumating sa kanilang buhay ang anak na si Scarlett. Bukod sa pagiging aktor, si Bugoy ay dating miyembro ng dance group na Hashtags, habang si Laure na may naglalaro ngayon sa ilalim ng Nextled Chameleons. At sa aking pagbabalik, J-Hope ng K-pop supergroup BTS dadalhin ang kanyang Hope on the Street World Tour sa Pinas sa Abril. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Dapat niyong abangan, suspect sa panggagahas at pagpatay sa 5 anyos na babae sa Valencia, Bukidnon. Patay matapos umanong mangagaw ng baril. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao nagtamo ng ankle injury sa kanyang KBL debut. JD Kagulangan nagpakitang gilas naman. At sa Showbiz Spotted, BTS J-Hope may pasilip sa kanyang new music na ire-release bago ang 2-day concert sa Pilipinas sa Abril. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang sospek sa panggagahasa at pagpaslang sa isang 5 taong gulang na babae matapos nitong mang-agaw umano ng baril sa Valencia, Bukidnon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Dead on arrival sa ospital ang suspek sa panggagahasa at pagpatay sa 5-year-old na si Vivian Molinay sa Valencia, Bukidnon. Ang suspek ay kinilalang isang Marlon Gallier Pantonyal, residente ng Purok 2, Paluhan, Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa Valencia Police Office, ang suspek ay asawa umano ng tiyahin ng bata. Nabatid na sumuko ang suspek sa Valencia City Task Force at habang nasa presinto ang suspek at pinapaliwanag ang constitutional rights nito, bigla umano itong nanghablot ng baril na isa sa mga pulis dahilan na binaril ito na nagsanhi ng kanyang kamatayan. Ang batang biktima kasama ng 2-year-old nitong kapatid ay pansamantalang iniwan ng OFW na nanay sa tiyahing si Vicky Molinay habang ang ama ng mga bata ay nagtatrabaho naman sa Jensen bilang backhoe operator. Magugunit ang alas 11 ng gabi nitong Biyernes nang mawala ang bata na isinama ng tiyahin sa oval habang nagtitinda ng siomay. Sabado ng umaga, natagpuan ang bangkay ng bata na tinabunan ng mga ginapas na tubo ng hubot-hubad at wala ng buhay na kinumpirma naman ng local authorities na ginahasa ang bata. Hinihinala ng kapulisan na lango sa droga ang suspek nang gawin ang kahindik-hindik na krimen sa walang kalaban-labang pamangkin ng kanyang asawa. Para sa MBC Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City.
Sa ngayon, mapayapa at maayos as of 9 AM ngayong umaga ang ginaganap na peace rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Rizal Park sa San Pedro Square, Davao City. Ito ang assessment ng San Pedro Police Station sa pangunguna ni Police Major Emmanuel Manlatican, Acting Station Commander, matapos nag-deploy na mahigit 40 personnel para magbantay sa San Pedro Square. Ayon naman kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, naabot na sa 150,000 na estimated crowd na dumalo sa nasabing peace rally. Maliban sa mga personay ng San Pedro Police Station, dineploy din ng DCPO ang ibang force multiplier, CSU, TF, CCTMO at iba pang unit na abot lahat sa 1,544 na personnel. Kaya ang lahat na dineploy kasama na ang matauhan ng San Pedro PNP ay may total na 1,977 para masiguro na maging mapayapa ang peace rally. Samantala, ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na unahin na solusyonan ang kriminalidad, korupsyon at injustice kaysa impeachment, habang inaasahan na aabot naman sa mahigit 300,000 ang lalahok sa nasabing peace rally na tatagal hanggang mamayang gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 5 bayan at 2 lungsod sa Pangasinan nasa yellow areas of concern na ng COMELEC. Isinailalim ng Komisyon ng Eleksyon ng COMELEC sa yellow election areas of concern ang 2 syudad at 5 bayan dito sa Pangasinan. Ito'y kinabibilangan ng Dagupan City, Ordaneta City, Aguilar, Binmalay, Malasiki, Mangaldan at Sual. Ayon kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Oganisa, ang pagtatalaga ng areas of concern ay base na rin sa kumpirmasyon ng COMELEC Central Office at dahil sa inaasahang mainit ang labanan ng mga local candidates sa lugar at base sa nakarang halalan na nakapagtala ng election-related incidents sa mga lugar. Tiniyak naman ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Roliper Capocyan ang katahimikan sa panahon ng halalan at kasabay na ipinatutupad ng National Police Headquarters na COMELEC checkpoint na nagsimula kahapon alas 12:01 ng madaling araw ay ipinatupad na rin ito sa buong lalawigan ng Pangasinan kung saan lahat ng uri ng sasakyan ay check sa COMELEC PNP checkpoint. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala ang Iloilo City Police Office ng kauna-unahang violator ng COMELEC gun ban may kaugnayan sa midterm elections na nagsimula noong Enero 12. Ito'y matapos na inararo ng pick-up ng negosyante na si Ryan Anthony Hugaw Soliva ang mga stalls ng nagtitinda ng bibingka sa harap ng plaza sa distrito ng Haro. Ayon kay Captain Jimel Acuesta, officer in charge ng Iloilo City Police Station 9, nakaidlip si Soliva habang nagmamaneho kaya dumiretso sa 2 stalls. 3 individual walang nasugatan sa insidente. Ngunit nang rumesponde ang mga pulis at iniimbestigahan si Soliva, nakita ang Armalite M15A2 rifle, 8 magazine at 251 na mga bala sa driver's seat. Dahil dito, nagsagawa ng search ang mga pulis at nakita sa backseat ang isang Smith & Wesson Springfield na may magazine at 8 bala at isang Walter Smith & Wesson 380 pistol na may magazine at 8 bala. Walang naipakitang mga dokumento ang negosyante sa mga na-recover na baril. Subject na sa classification at verification ng Regional Civil Security Unit ang mga baril habang nasa custody na ng pulis ang negosyante na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms at paglabag sa COMELEC gun ban. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, ay ni Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto na si ADG Bataan at Bataan PNP na pinamumunuan ni Police Major Christopher Dulagan sa ilalim ito ng pamamahala ni Police Colonel George Duyacao Jr., Chief ng CADG RAPU3 ang 2 most wanted person sa lalawigan ng Bataan. Ang unang suspect na naaresto sa bisa ito ng warrant of arrest ay may kasong paglabag sa Section 32 ng RA 10591 na may inirekomendang piyasa na 200,000 piso. Bukod dito, siya rin ay inakusa ng paggagasa kung saan walang inirekomendang piyansa. Na aresto ang nasabing suspect sa bayan ng Morong Bataan. Ang ikalawang suspect naman na naaresto ay nahuli sa Oriong Bataan dahil sa kasong arson sa ilalim ng PD 1613 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Ang mga naarestong akusado ay kasalukuyang nasa custody na ng CADG Bataan PFU na ngayong Lunes ay dadalhin sila sa naglabas ng korte ng warrant of arrest. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pasintabi muna para sa sensitibong balita. Kuha kasi sa isang video ang pagmamalupit ng isang tricycle driver sa isang pusa sa Malasikit, Pangasinan. Tinalian ito ng lubid sa leeg at sabay na kinaladkad gamit ang pinapatakbo nitong motor. Kung ano na ang kalagayan ng pusa at ang kasong maaaring isampa laban sa driver. Alamin sa report ni James Galange. Marami ang nagulantang sa viral video ng isang insidente ng pagmamalupit na isang 71-year-old tricycle driver sa isang pusa sa Malasiki, Pangasinan. Sa video kasi, may kitang tinalian ng lubid ang pusa sa kanyang leeg at sabay na kinaladkad gamit ang pinapatakbo nitong motor. Mapapansin din na pilit ring hinahabol ng pusa ang bilis ng motor upang hindi tuloy ang makaladkad na kalaunay hindi rin ito nakayanan. Agad namang hinabol ng uploader ang tricycle driver para pahintuin ang kanyang sasakyan dahil na rin sa pag-aalala sa naturang pusa. Ayon sa report, ginawa ito ng akusado matapos daw kalmutin at agawan ng pagkain ng kanyang apo. Humingi na rin ng pasensya ang driver at hindi raw anya intensyon ang nagawa sa pusa. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver at napatunayang lumabag ito sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act. Dahil dito, maaring makasuhan ang driver at makulong ng 1 hanggang 2 taon o magbayad ng multa na aabot sa 100,000 piso wala sa akto ng torture o pananakit sa anumang hayop. Kasalukuyan namang nasa pangalaga na ng isang concerned netizen ang pusa na nagngangalang Jenny Sotelo at nasa maayos na rin ito na kalagayan. Sa iba pang banda, nagpaalala naman ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na agad i-report sa mga otoridad sakaling makaengkwentro ng ganitong pangyayari kaysa ipakalat pa sa social media. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nagtagal si Kevin Kiambao sa loob ng basketball court para sana sa kanyang unang laro sa Korean Basketball League. Ilang minuto pa lang kasi nagtamo na ng ankle injury ang manlalaro, dahilan para sa kanyang early exit. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. 7 minuto lamang ang itinagal ni Kevin Kiambao sa kanyang unang pagsabak sa Korean Basketball League matapos ang early exit ng manlalaro dahil sa natamong ankle injury. Sa 7:42-minute mark ng second quarter, nang tapatang Goyang Sono Sky Gunners at Seoul SK Knights. Isang 3-point attempt ang pinakawalan ng 2-time UAAP Most Valuable Player nang namali ito ng tapak at bumagsak sa paa ng kanyang kalaban bago tuluyang bumagsak sa court. Bago ito, nakapagtala pa si KQ ng 6 points at isang rebound. Hindi na nakabalik si Kiambao at tuluyan ng tinalo ng SK Knights ang Goyang Sono with dominating 84-57 final score. Samantala, ang dating University of the Philippines main man naman na si JT Kagulangan nagpakitang gilas sa kanyang KBL debut matapos bigyan ng Suwon KT Sonic Boom ng 7 points, 9 assists, 5 steals, and 4 rebounds. Sa mundo ng K-pop, finally we're on the map. Ang sigaw ng Philo-Armies kasunod ng anunsyong kasali ang Pilipinas sa Hope on the Stage World Tour ng BTS member na si J-Hope. Pero tila hindi pa man nagsisink in sa fans ang announcement ng kauna-unahang solo tour. Inilapag naman nito ang pasilip sa kanyang new music. Narito ang aking report. Bago mag-weekend, gumulat sa Philo-Armies of fans ng K-pop supergroup BTS ang anunsyong kasado na ang kauna-unahang solo tour ng rapper-dancer na si J-Hope. Batay sa anunsyo ng Big Hit Music, sa Pilipinas magsisimula ang Asia leg ng Hope on the Stage World Tour ng K-Idol. Ang 2-day concert ni Hobie nakatakdang ganapin sa Mall of Asia Arena sa April 12 and 13. Pero di pa roon natapos ang pasabog ni J-Hope dahil kasunod niyan, may pasilip naman ito sa anyay new music on the way na aabangan naman ng fans sa Marso. Sa ngayon, wala pang ilabas na detalye pagdating sa ticket prices at seat plan ng Hope on the Stage concert ni J-Hope sa Pinas. Kung matatandaan, taong 2017 pa nang huling nagpasiklab sa Philippine stage ang BTS para sa The Wings Tour na ginanap din sa MOA Arena.
Habang July 2022 nang ilabas ni J-Hope ang kanyang debut solo album na Jack in the Box. Siya na ang ikalawang miyembro ng Bangtan Boys na nakalabas sa ARMY October last year kasunod ni BTS Jin. Ngayong 2025, inaasahan na muling makukumpleto ang 7 BTS members matapos ang kanilang mandatory military service. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At bago tayo magtapos sa partner, paalala lang din sa ating mga motorista na may plano pang magtungo dito sa bahagi ng Pamaynila. Iwasan na po muna itong bahagi ng Rojas Boulevard kung wala namang importanteng lakad. At grabe na ho matindi po ang daloy ng trapiko. At iyan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.